Arestado na sa Amerika ang suspect sa pagpaslang sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Sa Amerika, arestado na ang suspect na bumaril at pumatay sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Binaril sa leeg si Charlie Kirk habang nagsasalita sa isang universidad sa Utah. Sa isang press conference, sinabi ng mga otoridad na umamin sa isang family friend ang suspect, kaya agad siyang isinumbong sa pulisya. My husband laid down his life for me. Lubos naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Charlie at kanyang mga supporters sa iba't ibang bansa. Nakiramay rin si Trump. I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. This is a dark moment for America. Matapos ang marahas na anti-corruption protest sa Nepal na nauwi sa pagsunog sa ilang tanggapan ng gobyerno at mga bahay ng ilang opisyal, pinangalanan na ang interim prime minister na kapalit ng nagbitiw na punong ministro. Siya ang dating chief justice sa Nepal na si Sushila Karki na kauna-unahang babaeng leader ng bansa. Batay sa mga report, napili siya sa boto ng mga user ng isang social messaging app. Binuwag na ang parliament at itinakda sa March 2026 ang susunod na eleksyon. Ang madudugong protesta sa Nepal na kumunde na sa korupsyon doon, sumiklab matapos ang social media ban na ipinatupad ng gobyerno at kalaunay binawi. 51 na ang nasawi at mahigit 1,000 ang protestang pinangunahan ng mga Gen Z. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni-Oil, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posibleng walang galaw sa presyo o kaya may bawas na 10 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyong resulta ng pag-atake ng Israel sa Qatar at ang mga namataang drone ng Russia sa airspace ng Poland. Tinitingnan ring dahilan ng taripang ipinato ng Amerika sa shipping industry at ang pagtaas ng produksyon ng langis ng OPEC+. Nakaranas ng malakas na pagulan kahapon ng ilang bahagi ng Coronadal City. It's again swelling. The creek again is swelling. Tumataas na po ang tubig. Sa tindi ng buhos ng ulan, tumaas ang level ng tubig at umapaw ang ilang sapa. Kaya halos pasukin na ng baha ang mga bahay sa paligid. Sa Davao del Sur naman, perwisyo sa mga residente sa bayan ng Magsaysay ang baha na pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente, walang tamang daluyan ang baha kaya bumulwak ito kung saan-saan dahil sa lakas ng ulan. Easterlies ang nagpaulan sa Mindanao ayon sa Pag-asa. Samantala, isang low pressure area ang namataan ng Pag-asa sa dagat na sakop ng Mapanas Northern Samar. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging tropical depression pero nagpapaulan ito ngayong araw sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte. Trough o extension ng LPA naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao, habang easterlies ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to torrential rains sa coastal area ng Aurora at Batangas, pati na rin sa Oriental Mindoro. May tsansa namang makaranas ng light to intense rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang buong Metro Manila. Mars, heto ang latest. Nakakita ang isang robotic rover ng NASA ng posibleng senyales ng sinaunang buhay sa Red Planet, ang Mars. Mabibigyan kasagutan na nga ba ang matagal ng katanungan tungkol dyan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Perseverance, isang robotic Mars rover na nilaunch ng NASA o National Aeronautics and Space Administration para pag-aralan kung posibleng may buhay sa ating kapitbahay sa solar system, ang planetang Mars. At ayon sa ahensya, ang isa sa mga rock sample na nakolekta ng Perseverance, may malakas na indikasyon na may buhay sa Red Planet noon. Ang rock sample kasing tinawag nilang Sapphire Canyon na nakolekta sa Jezero Crater. Naglalaman ng tinatawag na potential biosignature
Ang potential biosignature ay tumutukoy sa anumang pisikal, chemical o biological na palatandaan na maaaring indikasyon ng buhay. Ang nakita nilang marka sa sample, posibleng gawa raw ng mga microbes o yung maliliit na organismo. 3.2 hanggang 3.8 billion years na ang nakakaraan. These textural features told us that something really interesting had happened in these rocks. Some set of chemical reactions occurred at the time they were being deposited. And so we really wanted to understand what those reactions might have been. Pero nangangailangan pa ng mas malalim na pag-aaral para makumpirma kung may presence of life ito. Gayunman, tinuturing na ng NASA ang discovery na ito na isang breakthrough. This very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. May buhay nga ba sa ating kapitbahay sa solar system? Paano nakaka-apekto ang discovery na ito sa ating pag-aaral sa kalawakan? Yan ang ating susubaybayan sa darating na mga araw. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naaresto ka namin sa bisa nitong Maradona Perez sa kasong anti-regular. Walang kawala ang 32 anyos na modelo sa kanyang pinagtataguan sa Quezon City matapos maaresto ng CIDG Tarlac noong September 10. Sabi ng CIDG Tarlac, wanted ang suspect matapos ireklamo ng panggagahasa ng kanyang stepdaughter. Nagpalipat-lipat daw ang suspect ng hotel para makaiwas sa huli. Itong subject ay isang model at actor ng isang adult film streaming platform. Inakusahan siya ng panggagahasa ng kanyang sariling stepdaughter. Isa siya sa Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 3. Base sa investigasyon ng pulisya, lumabas na inaabuso di umano ng suspect ang biktima na nagsimula raw nung 9 na taong gulang pa lang ito. Sabi ng CIDG, inireport ng suspect sa pulisya na nawawala ang kanyang stepdaughter. Yun pala, naglaya sa bahay sa Tarlac ang biktima matapos ang pang-aabuso. I-check namin kung meron pa siyang ibang kaso na kinakaharap at i-return namin yung kanyang warrant of arrest sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect. No comment, sir. Papunta na po yung attorney ko, siya na po yung mag-explain sa inyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang ambulansya ang mga barrier ng bus lane sa EDSA White Plains sa Quezon City. Wasak ang unahan ng ambulansya na walang sakay na pasahero. Nagtamo naman ng sugat ang driver. Anya, gumamit siya ng bus lane para mapabilis ang pagde-deliver sana niya ng dugo sa ospital. Pero nang palabas na siya ng bus lane, nailang at iniwasan niya isang kotse hanggang sa nabangga na siya sa barrier. Tumagilid at nahulog sa gilid ng daan ang isang SUV matapos maatrasan ng isang truck ng Baguio Water District. Base sa investigasyon, mabigat ang mga karga ng mga tubig ng truck na nawala ng kontrol sa basa at paakyat na daan. Naatrasan nito nakaparadang SUV bago bumangga sa isang pader na bumigay din dahil sa impact. Walang nasaktan sa insidente pero parehong napinsala ang truck at SUV. Nakatandang mag-usap sa pulisya magkabilang panig. Sa Kidapawan City naman, patay ang isang menor de edad at 3 ang sugatan nang masalpok ng bus ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ayon sa pulisya, bigla umunong lumiko sa linya ng bus ang motorsiklo na hindi napansin ng bus kaya nasalpok. Nasa kustudiya na ng pulisya ang bus driver na maharap sa kaukulang reklamo. Tinutugis sa Iligan City ang isang nagpakilala umanong NBI agent na sangkot sa investment scam. Sa Iloilo, nahulihan ng mga patalim at iba pang kontrabando ang hindi bababa sa 50 mag-aaral. Ang mga krimen sa probinsya sa pagtutok ni Rafi Tima. Kutsilyo, itak at iba pang kontrabando. Sino mag-aakalang mare-recover mga ito sa isang paaralan? Nakuha ng mga pulis sa mga ito sa hindi bababa sa 50 estudyante nang magsagawa sila ng random inspection sa koordinasyon sa paaralan. Bunsod dito nang nakuha ang impormasyon ng pulisya na may mga kabatang nagpupuslit ng ipinagbabawal na gamit sa campus. Plano ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga magulang para sa ilalim sa counseling ang mga estudyante. Ayon sa Schools Division of Iloilo, malaking bagay raw ang police visibility sa mga paaralan para dagdag seguridad. Sa Iligan City, tinutugis ng NBI District Office ang isang lalaking nagpakilalang taga-NBI pero nanghihikayat na mag-invest sa alok niyang produkto.
Ayon sa NBI Iligan, isang US citizen ang nagsumbong sa kanilang nabiktima raw ng naturang investment scam at nang magpakita raw ang suspect, may kasama itong ilang armadong lalaki. Sinabi rin ng ilang saksi na nakikita nila ang suspect suot ang uniforme at badge ng NBI at may baril pa. Ayon sa NBI Iligan, hindi nila agent o miyembro ng anumang uniformed service ang suspect. Habang tinutugis siya at iba pang kasabwat, sinampahan na siya ng reklamong usurpation of authority. Sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, patay sa pamamaril ang isang rider na magsasaka at ang kanyang angkas. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay pinaslang ng di pa kilalang salarin na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Tinutugis na ang gunman. Wala pang payag ang pamilya ng mga biktima. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sure, nababaha ng joke sa Bubble Gang bukas sa pinakahihintay na pagharap ni Shala Dismaya, ang new character ni Kapuso comedy genius Michael V. Bago ang hearing, may mga isinare din si Bitoy kung paano nabuo ang inaabangang karakter. Narito ang aking chika. Mic test, mic test. Haharap na sa hearing si Shala Dismaya. Siya ang bagong karakter ni Kapuso comedy genius Michael V na mapapanood na bukas sa longest-running comedy show sa bansa, ang Bubble Gang. Abang na ang mga netizens at viewers kung paano babaha ng jokes sa Bubble Gang ngayong linggo sa pagharap ni Shala. Hindi lang daw pagpapatawa ang layunin ni Bitoy sa napapanahong pagsasabuhay ng karakter ni Shala Dismaya. Mamulat. Pero etong sketch namin, magulat lang. Noong una, nagdalawang isip pa raw si Bitoy na gawin ang karakter. Ayoko na nga magmuher Actually, kaya lang syempre may clamor para dito sa character. So, we had to do it. Tapos, kung feeling ko, kung makakatulong to sa pag-create ng awareness dun sa totoong nangyayari sa issue na mga nangyayari sa bansa natin, sige, by all means. Kampante daw ang Kapuso comedy genius na magiging entertaining at walang ma-offend sa paglabas ni Shala. Knowing the show naman, for yung 30 years na namin, na track record namin, never naman talaga kaming nang offend, never kaming nang yurak ng pagkatao ng mga tao. Ako especially, talagang nilalagyan ko ng limitations, kung ano lang yung pwede at hindi pwede. Abangan ngayong linggo, 6:10 p.m. Face card never declines para kay star the new gen Jillian Ward. Tinapos ni Jillian ang laban sa mga nauusong aesthetic reel ngayon. Slay din ang kanyang hot body tee at sinimplehan lang tayo ng kanyang black top and baggy pants na nagko-complement sa kanyang city lights background. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?